Para sa akin, mas masarap ito kaysa sa nakasanayan nating adobo na may toyo. Napakasimple nga lang nitong lutuin. Maglagay ka lang ng asin sa kawali tapos ilagay mo na yung 1 kilong baboy. Tapos maglalagay ka lang dito ng paminta, laurel at saka tubig tapos takpan mo na. Tinakpan ko nga lang muna ito at pinakuluan at nung alam kong kumukulo na siya, chinek ko siya kung dumikit ba siya sa ilalim o hindi. Siyempre hinalo-halo ko yan para malaman natin kung dumikit ba siya sa ilalim. Pagkatapos ko nga yan haluin, tatakpan ko to ulit at hahayaan. Hinayaan ko nga lang itong maluto sa medium fire hanggang maiga yung kanyang tubig. Hahaluin nga lang natin ito ng mabuti para pantay yung pagkatuyo niya. At kung makikita nga natin, hindi masyadong nagmantika yung baboy natin kasi mas marami siyang laman. Kaya naglagay ako dito ng mantika. Isinabay ko na din dito yung 1 buong bawang. Hindi ko na yan hiniwa-hiwa pa. At kailangan nga lang natin itong halu-haluin para magpantay yung pag-brown ng ating karne at ng ating bawang. Binawasan ko pala yung mantika na nilagay ko kanina kasi sobrang dami, tumatalsik siya pag ganun kadami yung nilagay nating mantika. At kapag nakikita nyo na nga na ganito na yung pagka-brown ng ating baboy at ng ating bawang, pwede nyo na tong hanguin. Huwag nyo pong masyadong i-brown kasi titigas at kukunat po yung inyong karne. Mas gusto ko nga yung ganitong klaseng pag-aadobo sa baboy kaysa yung may toyo. Mas malinamnam nga kapag ganito yung pag-aadobo nyo sa baboy. At napakasarap nga nitong i-partner sa mainit-init na dinengdeng. Ganito talagang mga ulam ang nakakamiss sa probinsya, lalo na kapag ang nagluto ang nanay at tatay mo o lola at lolo mo.